Kumusta mga brad? Kung padamihan lang ng motor, isa na siguro ang bansang Indonesia sa may pinakamaraming motor. Bukod nga po sa napakalaki ng populasyon nila, isa din po ang motorsiklo sa pinakaginagamit nila pagdating sa transportasyon. Kaya kung mapapansin nyo, kada may mga bagong labas na motor, sila talaga ang nauuna. Kaya hindi na po nakapagtataka na nandoon sa kanila yung mismong factory ng motor. Ganon kalakas yung demand ng motorsiklo sa kanila. Samantalang dito sa atin, halos taga-salo na lang tayo ng mga pinaglumaan nila. Masakit mang isipin, pero yan talaga ang totoo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Bukod nga po sa Pilipinas, isa nga po ang bansang Indonesia sa may pinakamaraming motor. At ang malupit doon, updated lagi yung mga motor nila. Kapag may bagong labas, sila talaga ang nauuna. Kaya doon sa Indonesia, hindi nila alam yung salitang sana all. At dahil nga nauso na rin ngayon yung mga electric bike or yung mga electric vehicle, syempre hindi din po nagpahuli doon yung bansang Indonesia. May mga electric scooter din po sila. Made in Indonesia pa mismo. Hindi katulad dito sa Pilipinas na yung mga electric scooter galing pa sa ibang bansa, galing pa sa China. Pero doon sa kanila, may sariling brand sila. At ito na nga po ang electric scooter na Alba Servo. Yung pormahan nga po nito, medyo kakaiba din. Kung titignan mo siya sa malayuan, para talaga siyang tunay na motor. Pero kung titignan mo siya sa malapitan, doon mo na masasabi na electric scooter nga talaga siya. At katulad nga po sa ibang electric scooter, may palag din po itong Alba Servo. Alam naman natin na yung mga electric scooter sa panahon ngayon, mas matindi pa sa mga tunay na motor. Mabibilis tumakbo, malakas ang hatak, malayo ang nararating, at madalas ninanakaw ang battery. May mangilan-ngilan lang. Itong Alba Servo nga po ay hindi rin po nagpahuli. Kung bilis at lakas lang pag-uusapan, meron siyang ganyan. Sapagkat ito nga po ay kayang tumakbo sa bilis ng 103 km/h. At yung full charge naman ng battery niya ay kaya makaabot ng 125 km. So yung ganun kalayo nga po, hindi na rin talaga basta-basta. Kumbaga, pwede mo na siyang ipang long ride sa malayo. At yung charging time naman ito umaabot ng 4 na oras bago ma-full. Kumpara nga po sa iba sobrang tagal nun. Pero para sa akin naman, sobrang tagal din nun. Pero wala na tayong magagawa. Yun talaga charging time niya eh. Ang sukat na niyang gulong 110/80/14 sa harap at 140/70/40 naman sa likuran. So malalapad na rin yung gulong niya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Wala man siyang ABS pero meron man siyang CBS or combi brake system. So para nga po sa akin kahit wala siyang ABS, okay na rin. As long as naka-disc brake sa harap at disc brake sa likuran, pwede na. Yung mga ilaw nga po sa motor na ito naka full LED na. At yung pinaka headlight naman niya naka projector. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display. Maganda din po ang pagkakadali nila. At katulad nga po sa mga nausong feature ngayon, meron din po siyang Smart Connect na sabi nga po ng iba, wala naman daw talagang connect. At hindi nga po katulad sa ibang mga electric scooter, ito po ay mayroong anti-flood technology. Water resistant po siya. Kaya wala po siyang problema kahit ilubog mo siya sa baha. Pero kung sakaling hindi na umandar, it's a prank. Pero dito, hindi prank to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa electric scooter na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa electric scooter na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At kitang-kita naman mga brad. Ayan o. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang electric scooter na ito ay kayang magkarga ng 2 kaong Red Horse. So therefore, ang electric scooter na ito ay talagang highly recommended.
At pagdating naman sa presyo, ito po ay nagkakalaga ng 37,750 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 135,000 pesos. Pero syempre, presyo lamang yun sa Indonesia. Kung sakaling ilabas siya sa Pilipinas, magbabago din yung presyo niya. Kaso lang mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na ilabas siya sa Pinas. Kasi nga, bagong brand pa lang siya doon. Pero siguro kung pinaglumaan na siya, pwede na. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa iba. Okay, bye.